Next po. Behavioral shaping tools of therapeutic modality. Next is pull-up, also called as peer-led corrective feedback tools. Done as a result of lack, miss or lapses, and awareness in resident. All of the members of the community are responsible to pull up minor done by peers. It encourages honesty, demeanor awareness, and owning up one's mistakes. This is done when the violator is unknown and must be validated first prior to bring up the morning meeting. Ito ay formal na pagtawag ng pansin um, sa maling uh, maling asal ng kapwa residents when you're living at the therapeutic community. It also ginagawa din ito sa harap ng grupo but with respect. And um, pananagutan at pagpapabuti or pagpapaayos at hindi kahihiyan ang pinapatungo nito. And it promotes self-awareness and change, encourage and responsibility, support culture and honesty and growth. Example nito para mas maunawaan niyo po yung pull-up with this therapeutic community. Example, me and ako and si Hyacinth are eating at breakfast in the morning and then Hyacinth si Hyacinth nagsasabi ng bad behind Valdez back. Binabackstab kumbaga. And then sinasabihan niya ng not good words or mga paninirang puri na hindi alam ni Alex. And then, in the morning, I pull up with Haya and sinabi ko sa kanya na hindi niya pwedeng sabihin yon kasi we promote pagkakaisa at pagiging tapat here sa ating therapeutic community. And sana maunawaan niya na hindi tama ang kanyang ginawa. Parang ganun kasi nagpo-promote pa din ng respect even though you pull up with someone. Next po. Deal tweet. Deal tweet, pakikutungo. Negative behaviors or infraction to the house rule norms are done for the second time of the offense by a resident. Number two, a panel of three composed of a senior resident, peer, and a friend are tasked to deliver a serious and stern reprimand to the subject residents. Dito lang naman ay sinasabi na yung deal is pakikitungo. Kailangan natin pakitunguhan yung isang tao kahit na nakadalawang ulit na itong lumabag sa mga alituntunin ng tahanan para malaman kung bakit niya inuulit yung mali, kung ano yung dahilan, at para masolusyonan ito. Kaya dito na papasok yung number two. May tatlong tao na harap at kakausap sa kanya para kausapin siya. Una, ang nakakatanda sa bahay. Pangalawa, yung kaibigan niya. Ang layunin ng usapang ito ay bigyan siya ng matinding paalala at babala para hindi na siya umulit sa mga maling gawain niya. Next reporter po. Haircut. So, hindi ko na babasahin, na-explain ko na lang. So, ano nga ba yung haircut? Ang haircut ay isang disiplinadong proseso na naglalayong itama ang mga pag-uugali ng mga tao na lumabag sa patakaran ng house rules. Ito ay sinasagawa sa ng may pagmamalasakit at pagiging makatarungan upang matulungan ang tao na maintindihan ang kanilang pag-uugali o pagkakamali. Sa prosesong ito, ang bawat membro ng panel na kinabibilangan ng nakakatandang kasama, peer, big brother or sister at ang department head ay binibigyan ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang saloobin ng walang sagabal. Mahalaga rin ang staff or jail officer na nag-report ng insidente. Ang staff or jail officer ay hindi kasama sa team upang maiwasan ang pagiging bias. Ang disciplinary board naman ay may mahalagang papel na sa pagdidesisyon kung sino ang dapat sumilalim sa haircut. Ang layunin ng haircut ay hindi lamang parusahan ang tao, kundi tulungan siya na matuto mula sa kanyang pagkakamali at baguhin ang kanyang pag-uugali para sa ikakabuti niya at ng komunidad. Next reporter po.
So next po is yung empathy or tawag natin dito na psychological skills and characteristics of counseling. So yung una po dito is empathy. So what is empathy? No? Simple words is pakikiramay. So dito is empathy is the ability to receive, perceive the client's feelings, no? Putting oneself in the client. So having empathy means putting yourself in someone to understand their point of view. No? Kung saan uh, naiintindihan natin or iniintindi natin ang kanilang mga hinanain sa buhay or mga nakaraang um, story nila. So, ito din ay may kakayang maunawaan natin, no? Ang mga isang tao na binabahagi yung kanyang damdamin sa iyo or binabahagi din yung damdamin mo sa kanya. So, kabilang dito, no, ang mga kalagayan mo. So, nagbibigay dito ng or tayo nagbibigay ng reaksyon or emosyon sa isang tao na uh, nagbibigay ng pananaw sa isang kalagayan ng isang tao. So, example po dito, no, hindi lang naman po sa pakikipaglibing, no, nakikiramay tayo. So, it is also sa ibang tao na namumroblema sa kanyang mga family, financial, you know. So, that is empathy. So, next supporter, ma'am. Next naman po is warmth. Yung warmth characteristics naman po is pagtrato sa kliyente ng positibo at pagpapakita na tanggap mo siya bilang tao at mapagkakatiwalaan ka niya. Yung example po nito is pag kinakausap mo po yung kliyente, hindi mo po siya pinipilit na magsalita. And yung pagtingin mo po sa kanya, hindi po judgmental. General meeting, a repeated branch of cardinal rules necessitates a general meeting. Such issues should be discussed with the community to point out the violators, the negative effects the behavior had on the community. Ibig sabihin, paulit-ulit na paglabag sa cardinal rules, which is yung sinabi kanina ng isa nating kaklase na yung no sex or no drugs and no violence or threat of violence, yung no stealing. Kung baga, kinakailangan na sa general meeting, which is pinangungunahan dapat ng director ng facilities or the warden, para i-discuss ang effect ng negative behavior sa community and kung anong mga program na dapat pang ibigay sa mga residents ng nagkasala. Next, please. Talk to. Outreach correction done by any member of the therapeutic community to another member who's done a minor infraction but is not aware of it. It is a friendly reminder, advice about an acceptable behavior and must be done privately. So yung talk to, it is a structured conversation or intervention kung saan yung ini-encourage yung individual to discuss and reflect on their thoughts, feelings, or yung kanilang behavior related dun sa specific issue or incident. Yung talk to is, purpose niya is to explore thoughts and feeling. O tinutulungan niya yung individual na maunawaan yung proseso ng kanilang mga emosyon at kaisipan. Identify the patterns or issues. Kilalanin yung mga pattern o issue na maaaring nag-aambag sa mga problema. Develop insight and awareness. Magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at mga pag-uugali sa sarili. Yung madalas na ginagamit yung talk to sa therapeutic setting upang tugunan yung mga particular na pangyayari o pag-uugali at itaguyod yung sarili sa mga problema na nangyayari sa kanila. Bumuo ng kasanayan sa paglutas ng problema at palakasin ng komunikasyon at relasyon. Next po. Learning experience.
action or activity given to a resident who was subjected to haircut or general meeting who did an infraction to correct or modified a behavior. Learning experience may be task-oriented, written task per instruction. Ito ay ilalim sa paggupit ng buhok o pinapatawag sa isang pangkalahatang pagpupulong matapos makagawa ng isang paglabag sa alintuntunin. Bilang bahagi ng proseso ng disiplina at upang may tama ang kanyang pag-uugali, siya ay binigyan ng isang learning experience. Ang layunin ng gawain ito ay hindi upang parusahan kundi upang matuto at magbago. Ang learning experience ay maaaring nasa anyo ng task-oriented na aktibidad gaya ng pag-aayos o paglilinis. Ang written task naman tulad ng pagsusulat ng reflection o liham ng paggingi ng paumanhin. O per-instruction kung saan ibinahagi ng residente ang kanyang natutunan sa iba. Remind the person of negative attitude he has done without compromising his human dignity. The intent of learning experience is not to stigmatize the person, but to motivate him to make bans, prohibiting, disallowing an activity or affiliation to a group. Ang ibig sabihin po nito is, pinapaalalahanan po yung mga tao na mali yung ginagawa nila pero hindi sa paraan na mapapahiya sila o madedegrade ang pagkatao nila. Ang intensyon ng learning experience ay ma-motivate yung mga tao at hindi mawala ng tiwala sa mga sarili at matutunan nilang umiwas o iwasan yung mga grupo na dahilan kung bakit sila nakakagawa ng mali. Next po. Good day everyone. Mr. Pia, pakibasa. Expulsion. Resident is incorrigible and becomes a threat to the community. The director with the recommendation of the disciplinary board may transfer her to the nearest jail facility with the appropriate court order. Yan po. Okay guys, yung expulsion committed by a public officer or employee who without being authorized by law. Meron po tayo the Philippines. Pangalawa, yung compels a person to change his residence. Ito po yung expulsion, ito po yung sapilitang persahan ng pagpapaalis sa isang individual ng isang public officer or employee. Tandaan po natin na ang pwede lamang sa expulsion ay public officers or employee. Pero kapag private person po yung gumawa, dito na po papasok yung ibang kaso. Ang tawag doon ay grave coercion. Tandaan po, ang expulsion, public officer or employee. Kapag grave coercion, private person. At isa pa, tandaan natin na ang korte lamang ang siyang may kapangyarihan para magpalayas ng mga tao sa isang lugar na di naman sa kanila. Okay, next Joey. Hello. Yung expulsion pala, ito po yung sapilitang pagpapalis sa isang tao, mapalugar man o sa isang sitwasyon. May isang halimbawa po ako dito ay ang pagpapalis sa isang estudyante sa paaralan dahil sa ginawa niyang paglabag sa mga lituntunin o pagbastos sa guro o sa kapwa niya estudyante. Expulsion, isa na ring halimbawa dito ang sapilitang pagpapalis ng isang leader sa isa niyang kagrupo dahil wala itong balak makipag-ugnayan sa kanya at may lakas na panang loob magsumbong sa ibang leader para lang mailigtas ang sarili niya. Yun lang po at maraming salamat. Next reporter po. Counseling is a professional relationship where individuals work with trained professionals to address personal, emotional, or behavior challenge and achieve their goals. Yung counseling daw po is may ingat silang nakikinig, nagbibigay ng suporta at nagbibigay ng mga pagkukunan upang tulungan ka sa mamamahala ng mga hamon gaya ng stress, pagkabalisa, interpersonal na relasyon o pangungulila.